Tumingala si Xiu Shenliang at nagtanong, hindi ba yan yung halimaw na minura ko kanina? Nag-isip din si Mong Qiuanjai, ang halimaw na ito ay kamukha ng isang mingwang. Nang marinig ito, natarantang sumigaw ang Eight Brilliance Demon Emperor, ano? Sigurado ka bang yan ang mingwang, ang pangalawa sa 10 dakilang kasamaan ng sinaunang panahon? Hindi ko pa siya nakikita ng personal, sagot ng monghe. Pero pakiramdam ko di. Biglang sumigaw ang mingwang mula sa loob ng kaldero, ano pang tinatanga-tanga niyo dyan? Kung gusto niyong mabuhay, ipasa niyo agad ang lahat ng immortal energy niyo sa loob ng Heaven Mending Cauldron. Samantala, ang halimaw sa labas ay naglalabas ng malakas na ipu-ipo ng enerhiya. Sinabi ni Xiu Shenliang, hindi maganda to. Subukan na lang nating sundin ang sinasabi niya. Sinamantala rin ni Kinnan ang pagkakataon para makalayo. Kaya't ang buong grupo ni Kinnan, Xiu Shenliang, Eight Brilliance, at Yuan Ji ay nagtipon sa Heaven Mending Cauldron. Inilapat ni Kinnan ang kanyang mga kamay sa kaldero, at pagkatapos ay sabay-sabay nilang ipinasa ang kanilang immortal energy. Patuloy na pumasok ang enerhiya sa loob, na naging dahilan para bigla itong lumaki. Sumilip ang ulo ng mingwang mula sa loob ng kaldero, at hinarap ang kabilang demonyong halimaw. Ibinuka nito ang bibig, nag-ipon ng demonyong enerhiya, at nagpakawala ng isang malakas na bugso patungo sa halimaw. Sumigaw ang mingwang, ikaw na hamak na nilalang ng Ten Sorcerer Blood Seal, naglalakas loob kang maging basto sa harap ng kamahalan na ito. Tumingala si Kinnan at nagulat. Ganyan ba kalakas ang Heaven Mending Cauldron na to? Tinapik-tapik ng Eight Brilliance Demon Emperor ang balikat ni Kinnan at sinabi, hahaha. Alam ko na, bata ka, siguradong may alas ka pa. Sakto namang lumapag sa lupa ang grupo ni Xiu Shenliang. Lintik! Bakit na-activate na naman ang selyo? Sigaw niya. Napangiti ng mapait si Mong Qiuanji at sinabi, mukhang dahil sa atake ng mingwang kanina. Hindi niya nakontrol ang lakas kaya nagising ang lahat ng selyo rito. Nataranta ang Eight Brilliance Demon Emperor. Lahat ng selyo. Lumingon si Kinnan sa mingwang at nagtanong, ikaw. Anong ikaw? Sagot ng mingwang. Hindi natin kaya ang halimaw na iyan. Ang kaya ko lang gawin ay bigyan kayo ng kaunting oras. Bakit hindi niyo pa samantalahin ang pagkakataong ito para tumakas? Lumingon si Kinnan sa kanyang mga kasama. Tara na! Noong sandaling iyon, biglang nabitak ang pinto kung nasaan ang grupo ni Immortal King Guking. Lumingon si Immortal King Zugang at nagtanong, anong nangyayari? Imposible, sabi ni Immortal King Guking. Sa cultivation level ng grupo ni Kinnan, imposibleng ma-activate nila ang lahat ng selyo. Siguradong may kakaibang nangyari. Pagkasabi niya yon, biglang sumabog ang pinto. Lumabas ang grupo ni Kinnan, kasama ang Heaven Mending Cauldron. Nang makita sila, nanlaki ang mga mata ng grupo ni Immortal King Guking sa gulat. Kinnan, gulat na sigaw ng isang tagasunod. Nakalabas ka ng buhay, sindak na sabi ni Immortal King Jiangju. Sa isip-isip ni Kinnan, hindi talaga ako tinitigilan ng mga taong ito. Naghihintay pa talaga sila rito para abangan ako. Biglang nagpaalala ang mingwang, magaling. Kinnan, ipasa niyo ang aura niyo sa mga taong iyan. Kapag ang Ten Sorcerer Blood Seal ay nakakita ng mga taong may mas mataas na cultivation, sila muna ang papatayin nito. Tumingin si Kinnan sa mingwang at sarkastikong sinabi, mukhang nagkamali ako ng husga sa mga taong ito. Nandito pala sila para tulungan ako. May ganyan palang kagandang bagay, sabi ng Eight Brilliance Demon Emperor. Kung gayon, ipasa na natin agad ang problema, sabi ni Xiu Shenliang. Malapit na tayong abutan ng Ten Sorcerer Blood Seal, hindi ba? At ginawa nga ng grupo ni Kinnan ang taktikang pagpasa ng problema sa iba. Tinamaan ang mga grupo ni na Immortal King Guking at Jiangju, na hindi pa rin naiintindihan ang nangyayari. Tara na, senyas ni Kinnan sa kanyang mga kasama. Mabilis silang tumakas at lumipad paalis. Nagalit si Immortal King Jiangju, anong kalokohan ang ginagawa nila? Akala niyo ba may epekto sa amin ang ganyang klaseng atake? Biglang napasapo sa dibdib si Immortal King Guking at sumigaw, ito ang aura nila. Ang gusto nila ay hindi maganda. Mula sa loob ng lihim na lugar, bumulwak ang isang nakakasilaw na liwanag. Ang mga Ten Sorcerer Blood Seal ay sama-samang sumugod sa kanila. Ngayon lang naintindihan ni Immortal King Jiangju ang nangyayari at mabilis siyang umatras. Patayin, sigaw ng mga Ten Sorcerer Blood Seal habang ibinubuka ang kanilang mga bibig. Habang pinapanood na binubugbog ang kabilang grupo, sumigaw ang Eight Brilliance Demon Emperor, lintik. Pwede pala yun? Umisi ng tuso si Mong Qiuanji at sinabing, manood lang tayo rito at paminsan-minsan ay batuhin natin yung mga hindi tinamaan ng aura natin. Itinuro ng Eight Brilliance Demon Emperor si Mong Qiuanji. Napakasama mo. Pero gusto ko yan.
Parehas lang tayo, sagot ng monghe. Mga kasama, bumuo tayo ng pormasyon, sigaw ni Immortal King Zugang. Agad na pinakawalan ng apat na Immortal King ang 9-in-9 yung God-slaying formation, ang Great Polarity Lifeless Return formation, at ang 9 Netherworld Heaven Severing formation. Hinarap ng mga pormasyon ang mga 10 Sorcerer Blood Seal. Mabilis na nagsanib ang tatlong dakilang pormasyon at nakontrol nila ang mga ito. Ginamit nila ang tatlong ultimate na pormasyon, sabi ni Monk Yuan-J. Naggalit ang mga ngipin ng 8 Brilliance Demon Emperor. Kung makakataka sila, tayo naman ang mamalasin. Hindi ba't napakasimple niyan, sabi ni Kinnan. Gagamitin ko ang aking mata ng Diyos ng digmaan para hanapin ang kahinaan ng mga pormasyon. Pagkatapos, mamarkahan ko ang mga iyon. Atakihin niyo na lang ang mga pormasyon mula sa malayo. Sinabi ni Immortal King Guking sa kanyang mga kasama, narinig niyo na ba ang tungkol sa 10 Sorcerer Blood Seal? Nagulat ang grupo ni Zugang at nagtanong, ano? Ang 10 Sorcerer Blood Seal pala iyon? Samantala, sa kabilang panig, nagrereklamong sumigaw si Xiu Shenliang, huwag niyong sabihing na-activate niyo ang nakamamatay na aura at ang selyo ng lugar na to. Nagalit ang 8 Brilliance Demon Emperor, binatukan siya, at sumigaw, tumahimik ka. Imposibleng maging ganyan tayo kamalas. Biglang, may isang hagdan na bumaba mula sa langit. Tumingala si Yuan-Ji at nagtanong, isang immortal daw crossing ladder. Bakit may ganito rito? Immortal daw crossing ladder, tanong ni Kinnan. Ano iyon? Sumagot ang mongheng si Yuan-J, sa 9 Heavens Immortal Realm, may mga mahiwagang lugar na kahit anong gawin ay hindi kayang lampasan. Kung sino mang subukang tumawid ay tiyak na mamamatay at walang matitirang libingan. Dahil dito, noong unang panahon, isang 9 Heaven Supreme Lord na nasa peak ng kanyang kapangyarihan ang gumawa ng Immortal Dao Crossing Ladder na ito, na partikular na ginagamit para tawirin ang mga lugar na tulad nito. Hinimas ng 8 Brilliance Demon Emperor ang kanyang baba at nag-isip, naalala ko na napakalaki ng halaga para gawin ang ganitong hagdan. Kahit ang mga Ancient 100 Races o ang mga Supreme Dao Lineage ay bihirang makagawa nito. Tutal, bukod sa mga sitwasyong tulad nito, wala na itong ibang silbi. Tama, kumpirma ni Master Yuan-Ji. Kung gayon, tanong ni Kinnan, ibig sabihin, malaki ang posibilidad na hindi pa tayo nakarating sa pinakaloob na bahagi ng guho. Ang tunay na kayamanan ay nasa itaas ng hagdan na ito. Biglang nagsalita si Xiu Shenliang, noong pumasok tayo sa Glazed Palace kanina, may narinig tayong malakas na dagundong ng demonyo. Malamang ay mayroong isang demonic Dao inheritance sa pinakaloob na lugar na ito. Kung gayon, akyatin na natin ang Immortal Dao Crossing Ladder na ito ngayon, sabi ni Blood-Eyed Earth God. Biglang, sumiklab ang nakamamatay na aura. Hindi maganda. Takbo, sigaw ni Master Yuan-Ji. Sumigaw si Xiu Shenliang, nagising na ang bitag at ang selyo ng lugar na ito. Sa kabilang banda, isang lalaki ang nagtanong, Ginoong Guking, ano po ba talaga itong 10 Sorcerer Blood Seal? Ipinaliwanag ni Immortal King Guking, sa madaling salita, ang 10 Sorcerer Blood Seal ay binubuo ng 10 Sorcerer Seal at isang Blood Seal. Kapag na-activate ang 11 selyong ito, mas malakas ang cultivation level ng isang tao, mas matindi ang epekto sa kanya. Ang kapangyarihan nito ay sapat na para pumatay ng isang 9 Heaven Supreme Lord. Bakit may ganito katinding selyo rito? Takot na sigaw ni Jiangju. Iyan ang hindi ko alam, sagot ni Immortal King Guking. Gayunpaman, dahil sa paglipas ng mahabang panahon, siguradong humina na ang kapangyarihan ng 10 Sorcerer Blood Seal na ito. Guking, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Nagmamadaling tanong ni Immortal King Zugang. Maaari nating kunin ang mga natitirang Dao Ki sa mga palasyo rito. Kapag nakapasok na tayo sa pinto, kahit ma-activate pa natin ang 10 Sorcerer Blood Seal, kaya natin itong labanan, sagot ni Immortal King Guking. Immortal King Guking, nag-aalalang tanong ng isang kalbong lalaki. Paano kung na-activate na ng grupo ni Kinnan sa loob ang 10 Sorcerer Blood Seal? Si Kinnan ay isa lamang Peak Earth Immortal, sabi ni Immortal King Guking. Ang pinakamarami na niyang kayang i-activate ay 1 o 2 selyo bago siya mamatay. Hindi tayo madadamay. Sige, sang-ayon ni Jiangju. Simulan na nating maghanap ng Dao Ki. Noong sandaling iyon, tumingin ang kalbong lalaki sa pinto at nagtanong, ha? Ano to? Muli siyang nagtanong kay Immortal King Guking, halika't tingnan nyo. May mga bitak sa disenyo rito. Nang marinig ito, nagulat ang mga Immortal King. Lumapit sila at sindak na sumigaw, imposible. Huwag kayong magulat, sabi ni Immortal King Guking. Ang mga bitak sa disenyo ay siguradong dahil sa grupo ni Kinnan na nag-activate ng selyo. Kung gayon, kinakaharap ngayon ng grupo ni Kinnan ang isa sa mga selyo ng 10 Sorcerer Blood Seal, hula ni Immortal King Zugang. Napabuntong hininga si Immortal King Jiangju, Kinnan o Kinnan.
Mukhang pati ang langit ay gusto ka ng patayin. Hindi ba ito makakaapekto sa atin? Nag-aalalang tanong ng kalbong lalaki. Hindi ko alam kung bakit, pero may masama akong kutob. Sayang at isa ka pang elder ng Myriad Changes Immortal Manor, pang-iinsulto ng isa. Natatakot ka sa ganitong bagay? Ang pag-activate ng isa o dalawang selyo ay hindi makakaapekto sa atin, pagpapakalma ni Immortal King Guking. Sige, ipagpatuloy natin ang pagkolekta ng Daoki. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, tuluyan nang nabitak ang pinto. Napabuntong hininga si Immortal King Jiangju, talagang hindi pangkaraniwan ang kamalasan ng Kinnan na iyan. Sunod-sunod niyang na-activate ang dalawang selyo. Ngayon, kahit gaano pa karami ang will of the Supreme Lords niya, mahihirapan siyang makatakas sa kamatayan. Patuloy na nabibiyak ang pinto sa malalakas na tunog ng pagkasira. Ito di. Nag-aalalang bulalas ni Immortal King Guking. Samantala, sa kinaroroonan ni Kinnan, isang halimaw ang umaatake sa kanila. Mabilis na umiwas si Kinnan at ang grupo ng 8 Brilliance Demon Emperor. Kinnan, sindak na sigaw ng 8 Brilliance Demon Emperor, bakit pakiramdam ko kapag kasama kita sa isang secret realm, sobrang malaslagi. Tigilan mo iyang kadaldalan mo, inis na sabi ni Kinnan. Kung ayaw mong mamatay, gamitin mo na lahat ng alas mo. Habang papalapit ang mabangis na halimaw, sumigaw si Kinnan, hindi maganda. Blag! Si Kinnan ay tumama sa pader. Naisip niya, ang sampal na iyon ay mukhang simple, pero ang nakakatakot na lakas nito ay katumbas ng 5 sunod-sunod na atake mula sa isang peak peerless ruler. Muling sumugod ang halimaw, umuungol, yifi. Habang si Kinnan ay nakasandal pa rin sa pader, mabilis na tumakbo si Blood-Eyed Earth God at sinabi, Stangina. Ako ang kalaban mo. Umubo ng dugo si Kinnan. Wala nang ibang paraan. Kailangan kong subukan ang huling baraha ko. Inilabas ni Kinnan ang Heaven Mending Cauldron mula sa kanyang imbakan. Naisip niya, kahit hindi ko alam kung para saan talaga ang Heaven Mending Cauldron na ito, mayroong isang peerless ruler level na halimaw sa loob. Siguro may maitutulong ito kahit kaunti. Ang halimaw sa labas ay natigilan dahil sa takot. Pagkatapos, ang Heaven Mending Cauldron ay lumipad pa itaas. Nagulat si Kinnan. Talaga bang gumana? Biglang, galit na sumigaw ang halimaw mula sa loob ng kaldero. Kinnan, demonyo ka. Ginagamit mo pa ang kamahalan na ito para salagin ang atake ng ibang halimaw para sa iyo. Pagkatapos ng naunang kabanata, si Kinnan at ang kanyang mga kasamahan ay pumasok sa mga guho ng parinirvana. Sinabi kay Kinnan na sa bawat palasyo rito ay mayroong isang uri ng Daoki, at kapag nalampasan ang pinto, makakapasok sila sa mas malalim na bahagi ng guho. Nagkomento ang 8 Brilliance Demon Emperor, kung ganoon, kumuha muna tayo ng ilang Daoki na magagamit natin, tapos sabay tayong pumasok sa mas malalim na bahagi. Pwede ba? Sige, kunin niyo na ang mga Daoki, paalala ni Kinnan sa kanila. Maglilibot-libot muna ako. Magkita-kita na lang tayo mamaya sa harap ng pinto na yon. Sa isip-isip niya, sakto, masusuri ko kung narito nga ba ang dalawang heavenly treasure na iyon. Tinanong siya ng 8 Brilliance Demon Emperor, Kinnan, nahanap mo na ba ang heavenly treasure na gusto mo? Sumingit naman ang Blood-Eyed Earth God, kung gayon, pumasok na tayo ngayon. Sinabi ng 8 Brilliance Demon Emperor kay Xu Shenliang, huwag mong sabihing hindi ka naglalakas loob na pumasok dyan, ano? Sumigaw si Xu Shenliang, ako. Hindi maglalakas loob. Sige, pasok kung pasok. Kaya't ang buong grupo ay pumasok sa harap ng pinto. Napansin ng 8 Brilliance Demon Emperor na may selyo ang pinto at sinabing, sandali. Parang nakita ko na dati ang disenyo sa pinto na ito. Kamukha ito ng isang uri ng selyo, pero hindi ko na matandaan ngayon. Nang asar si Xu Shenliang, 8 Brilliance, naduduwag ka na naman, ano? Sino nang duwag? Sigaw ng 8 Brilliance Demon Emperor. Tara na, tara na. Pumasok na tayo ngayon. At ang buong grupo ay pumasok sa loob. Dito, napakaraming heavenly treasure. Nagpatuloy lang sa paglalakad ang grupo habang pinagmamasdan ang lahat sa paligid. Tumingin-tingin sa kaliwat kanan ang 8 Brilliance Demon Emperor at masayang sinabi, lintik. Isang immortal grade na heavenly treasure. Napansin ni Kinnan ang isang lunti ang damuhan sa isang sulok. Naisip niya, ang immortal guiding tree isabi nila, kung susundan mo ito, makakahanap ka raw ng isang tunay na immortal. Nagpatuloy si Kinnan sa pagpasok sa mas malalim na bahagi. Nakita niya ang isang puno na may mga lilang bulaklak. Agad niya itong nakilala. Ang 8-eyed Ginyang flower. Masayang naisip ni Kinnan, sa wakas, nahanap ko rin. Biglang sumigaw si Xu Shenliang para ipaalam sa lahat, uy, tingnan nyo. Lahat sila ay lumapit sa direksyong itinuro ni Xu Shenliang.
Ipinunto niya, ang disenyo dito ay parehong-pareho sa disenyo sa pinto sa pasukan. Hinimas ni Blood-Eyed Earth God ang kanyang baba at sinabi, hindi lang sa ilalim ng punong ito. Kung titingnan nating mabuti, mayroon ding ganitong disenyo sa ilalim ng iba pang heavenly treasure. Nagbigay ng opinyon si Master Yuan Jay, sa ganitong sitwasyon, malaki ang posibilidad na kapag kumuha tayo, kahit isang heavenly treasure lang, tatamaan tayo ng isang nakamamatay na bitag. Kinumpirma ni Kinnan, kailangan kong kunin ang 8-eyed Ginyang Flower at ang Immortal Guiding Tree para iligtas ang isang taong mahalaga sa akin. Kaya anuman ang mangyari, kailangan ko silang kunin. Lumayo muna kayo para hindi kayo madamay. Nagtatakang nagtanong si Xiu Shenliang, isang mahalagang tao. Sige, sang-ayon ng 8 Brilliance Demon Emperor. Mabilis na iniabot ni Kinnan ang kanyang kamay upang kunin ang dalawang heavenly treasure. Agad na may dalawang sinag ng liwanag na lumipad patungo sa 8-eyed Ginyang Flower at sa Immortal Guiding Tree, ngunit umilag ang mga ito. Nagulat si Kinnan at naisip, gaya ng inaasahan sa isang Fortune Land grade na yaman, marunong pa itong lumaban. Ngunit nakatadhana na kayong mapupunta sa aking bulsa. Agad na ginapos ni Kinnan ang dalawa at mabilis na kinuha. Nagulat ang 8 Brilliance Demon Emperor at nagtanong, kakaiba. Bakit hindi lumabas ang nakamamatay na aura? Baka mamaya pa magre-react ang mga disenyong ito, sabi ni Yuan Ji. Tumawa ang 8 Brilliance Demon Emperor. Hih! Kung ganon, kunin na nating lahat ang heavenly treasure dito. Tutal, ano man ang mangyari pagkatapos nito, wala na tayong kinalaman doon. At nagsimula na ang malawakang paghakot. Oh, napakatuso mo talaga, sabi ng mongheng si Yuan Ji. Bumaling si Blood-Eyed Earth God kay Xiu Shenliang at sinabing, tara, sumama na rin tayo. Pagkatapos, ang buong grupo ay sama-samang kinuha ang lahat ng yaman. Masayang sinabi ng 8 Brilliance Demon Emperor kay Kinnan, hehe, ang yaman ang nakuha natin ngayon. Hindi tayo pwedeng magtagal dito, umalis na tayo, paalala ni Kinnan sa lahat. Biglang may naramdamang pagyanig na ikinagulat ni Xiu Shenliang. Sumigaw siya, aktibo na ang nakamamatay na bitag dito. Sa pader na bato, ang mga selyo ay nagsimulang magliwanag ng husto. Samantala, isang grupo ng mga tao ang pumasok sa loob. Nagulat si Zuzi Huang at nagtanong, bakit wala rito ang grupo ni Kinnan? Isang kalbong lalaki ang nagturo sa pinto at sinabi, siguradong nalampasan na nila ang pinto na iyan at pumasok na sa mas malalim na bahagi ng guho. Kung gayon, habulin natin sila agad. Baka maunahan nila tayong makuha ang lahat ng pinakamahalagang yaman, utos ni Immortal King Jiangju. Sandali, paalala ni Immortal King Guking. Ang nasa kaloob-looban ng guho ay isang walang kapantay na bulwagan ng kamatayan.